Give me one purpose. Isa lang. Bakit i-produce ko yung... I-produce ko. Ang problema, yung bank account na hindi yung akin lang, yung pati sa asawa ko. What is the purpose of this investigation? Am I under the investigation? Yes, please. Ayaw ko kayo magduda. So, if not in public, I'll give you a copy. I will show you a copy on condition na it sticks with you. Sa totoo yung mga accounts, then, ano na nga, eventually, yun ay naging basis ko, Mr. Chairman, nung pagpa-file ko. But, Coming from this just fellow, to be sure, Mr. Chairman, eventually, doon na lang po, doon sa mga papatawag sa next witnesses. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, the former Senator. Filipino nation is listening. Maniwala kayo sa kanya o maniwala kayo sa akin? Dadagan, Balita News Update. Welcome back mga kabalitaan. Nandito naman ho tayo nagbabalik para naman po ay makapagbigay naman ng panibagong impormasyon at balitaan. Dito lamang ho sa ating munting bahay ang Dadagan Balita News Update Reaction Video. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga bagong salta, bagong viewer ho natin, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi ho kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ito na nga, itong video na ito mga kabalitaan ay mistulang naghaharap po sila sa isang special meeting. Parang nagiging seminar ho itong pagdinig. Kasama ho ni Tatay Digong yung mga tinatawag nilang young guns. Dahil mistulang naging speaker ho sa isang meeting sa mga young guns na ito dahil itong mga kongresistang bagito ay nakikinig ho sa mga sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Parang hindi na ho legislative investigation. Kasi si Tatay Digong na ho lahat nagsasalita at nakikinig na lang ho yung mga young guns nila. Kasama na ho si Trillanes dyan ha. Panoorin nyo po maya-maya kasi nagpa-epa naman Pabida-bida na naman mga kabalitaan. So, si Adjong parang nakatikim ng malutong na sagot na siguradong hindi niya ho matatanggap iyon dahil sa kanyang pagpupumilit. Para malaman niyo po kung ano ito, panoorin na ho natin si Tatay Digong Duterte dito ho sa Danagan Balita. Yes, Congressman Adjong. Yeah, Mr. Chair, may I have at least two questions that I'd like to ask, just for a clarification, Mr. Chair, and confirmation, Mr. Chair. You have 10 minutes. Yeah, Mr. Chair, I was listening to the exchanges between Chairman Acop, Romeo Ancop, and the former president, and I thank the former president for responding to the questions of Congressman Acop candidly and honestly, and for being straightforward. I also pick up one of the questions from Chairman Acop when he asked the former president was he willing to sign any waiver, and straight away the president gave an answer, affirmative answer. Bangko, sir? Yes, the waiver. Yes. So I'd like to ask again, Mr. Chair, for fairness sake, to the former president. Did I hear it correctly? Hindi, ganito lang, sir. Give me one purpose. Isa lang. Bakit i-produce ko i-produce ko? Ang problema, yung bank account na hindi yung akin lang, yung pati sa asawa ko. So, I cannot waive her right to secrecy. Ako wala akong problema. But the problem is, joint account yan So, I have to ask my wife to appear here and to ask her if she is ready to waive the bank secrecy law. So is it, okay, thank you very much for that, Mr. President, for clarifying. So is it now the understanding of the committee when the former president was asked by Chairman Acop that would the president be willing to sign any waiver, would that be safe to assume, Mr. Chair, that would be conditional? Or because I presume when former president right away answered the question of Congressman Acop, I presume that it was actually in affirmative and it was actually in all candidness, all honesty. I'm sorry? The problem is, what is the purpose of this investigation? Am I
under the investigation? Bakit Sagot. ako mag-produce maghingi kayo ng bank accounts ko? Yes, Mr. Chair, I was just merely What requesting. is my purpose here? So tingnan niyo po si Adjong, parang tulala ho siya, hindi siya mapakali kung papaano niya ba sasagutin itong si Tatay Digong Duterte. Malaking sampal ho ito para kay Adjong. Akala na siguro mauto niya si Tatay Digong, ang ganda pa ng entrada niya dahil sumasagot daw ng tama ho si Tatay Digong, talagang with respect, kumbaga ganon. Ngayon pala talagang hingin lang pala itong kumbaga pumirma ng waiver para makakuha ng bank statement para mabuksan yung bank account nito. So ito, napakalaking sampal ho nito ni Adyong. Ano ako? Ano ba ako dito? Ano? Inimbestigahan ba ako dito? Reso speaker ho yan si Tatay Digong dyan. Hindi nila alam na pinaglalaroan lang talaga sila ni Tatay Digong. Talagang ang bilis lang kumagat ng pain Kaya tingnan mo, pag talagang kakagatin nila yung pain ni Tatay Digong, pag binalikan mo sila, natataranta na. Tingnan yung pagmumukha nitong si Adyong. No, Mr. Chair, with all due respect, I was just merely confirming. That's why when I asked the former president, confirming and to elaborate further on the question propounded by Chairman Acop, it got my curiosity and I got intrigued because, when the question was straightforward and the answer was also given straightforward. I was just confirming now, Mr. Chair, with the former president. Yes, please. Ayaw ko kayo magduda. So, if not in public, I'll give you a copy. I will show you a copy on condition na it sticks with you. Thank you. With that, Mr. Chair, I guess it was clarified by the president. I would have wanted, for example, for the response of the former president to really be in accordance with how he responded in affirmative, but based on the clarification right now, Mr. Chair, it seems that it was conditional, no, Mr. Chair. Just for a confirmation lang po and for clarification, Mr. President. Hindi, ang kasi ang Mr. problema Chairman. sa joint account kasi yan. So, I had it back of my mind about my wife. Okay, I understand that, Mr. Chairman, Mr. President. I'm sure you have a wife and you have bank accounts. Yes, I have a lovely wife, Walang yes, Mr. solo President. dito na may bank account tayo. It's always, pagka may asawa ka, joint Paano talaga yan. That is the Filipino way of doing it. Thank you, Mr. President, Thank you. for your straightforward answers. Thank you, Congressman Mr. Chairman. Adjong. Mr. Chairman. Yes, former Senator Trillanes. Well, Di ba? So, ayun, parang hindi na humaba yung istorya kasi diretsahan nung sinagot ni Tatay Digong Duterte mga kabalitaan na patungkol ho nitong paghingi nila ng bank statement para ho makakuha ho sila dahil talagang inaasumo nila na yung mga sinasabi ni Tatay Digong Duterte ay ayun na, bingo. Hintayin na natin yung tamang pagkakataon para maibigay at pumirma na ho ito ng bank statement. I mean, waiver. Ay, pag sure. Alam niyo man talagang ano tong taong to Alam niyo ba kailan ka lang bang ipinanganak? Si Tatay Digong 1945 ipinanganak. Siguro magkaedad lang kami nito ni Adyong, di ba? So kahit ilan pa kayo magtatanong, kayang-kaya ho yan ni Tatay Digong Duterte. Ngayon, tapos na ho si Adyong, medyo lumamig si Adyong. Pero iba yung aura niya, yung mukha niya, nung sinabihan niya na, ano ba ako rito? Inimbestigahan niyo ba ako? Inimbestigahan mo ba ako? Reso speaker ako dito. Pero may umiipal na naman. Papasokin natin itong mga kabalitan. Sino ba yung umiipal nito? Yung, Your Honor. Sige, pakinggan ho natin kung anong mangyayari sa video ito. On the spot to mga kabalitan, ha? just for the record, joint account between Duterte and Vice President Sara Duterte. So sila not the wife. Yun po ang dun sa nakuha natin. And just like what I anticipated earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako,
Pero pirma muna kayo sa waiver. Hindi pa Mr. rin. Chair, So, Mr. it's a Chair, point of order. Just Okay. No, grabe ni Trillanes, no? Para lang yun, para lang talaga na makapagbukas ng bank statement si Tatay Digong. Sige, magpapasampal na ko. Tingnan mo nga yung kukuti nito mga kabalitaan. Piko na to ni Tatay Digong kasi talagang sinabihan siya na magbubukas ako, magpipirma ako ng waiver para mapuksan ko at makita mo. Ngayon, balikan natin si Adjong. Si Adjong para nakakuha ng puntos dito kasi pinagsabihan niya rin si Trillanes. Kasi nga nang uudyok nga siya para baka magkagulo. At ito, panoorin nyo, pinigilan ho ito ni Adjong. to maintain decorum in this proceeding, and just to be fair, may we request the former senator not to provoke any resource persons because that won't do any good to anyone. I apologize, Please, Mr. thank you Chairman. very much, Mr. Chair. Mr. Chairman, ipakita ko lang yung video noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts, Mr. Chairman. Hinto natin to dito kasi may yung ano nila kasi yung video nila mga kabalitaan, meron kasi yung tawag nito, merong background, may music. Baka mas try ko tayo dito, delikado na. So forward lang ho natin to saglit. Gahanap tayo. Okay, dito na si Tatay Digong. Pakinggan ho natin. Bago ako nag-retire sa politics, do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Siyempre sir, may negosyo ang asawa ko, both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you, Mr. President. Marunong magnegosyo Mr. Chairman. Plus sweldo ko malaki. Sir, libre. Alam mo, pagkain ko libre. For so many years, libre. Mr. Chairman, i-explain ko lang yung video, Mr. Chairman. Sige, thank you, Mr. President. Yes, please make it short, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. But before that, isasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang ma-record. But dito po, doon sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates, dinideny po nila. Pero nung when nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips, eventually, in a press conference by the media, inamin niya that sa totoo yung mga accounts. Then, ano na nga, eventually, yun ay naging basis ko, Mr. Chairman, nung pagpa-file ko. But Coming from this just fellow, to be sure, Mr. Chairman, eventually doon na lang po doon sa mga papatawag sa next witnesses. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, the former Senator Filipino Trillanes. nation is listening. Maniwala kayo sa kanya o maniwala kayo sa akin? Make your choice. Thank you, Mr. President. Mr. Chair. Congresswoman Jinky Luistro, you're recognized. Of. Putulin natin to. Ayun, nakakawalang gana tong si Laila de Lima. So hanap tayo dito mga kabalitaan. On the spot to mga kabalitaan. Hindi ko natin to nahimay-himay itong video yung ating papanoorin. Yung line of questioning ko kanina with the confirmed na meron naman po talagang binibigay na pang operation during the war on drugs. Nasabi po ng dating Pangulong Duterte na dati nagkakaproblema po kasi nga yung mga nagloloko po na policemen natin rumaraket po sila, former president, kaysa mag-operate po sila within the bounds of the law, rumaraket na lang po sila para magkaroon ng extra na pera. Sa iba. Yes sir. In check yung karamihan. Yes sir. Na-mention niyo po kanina. Ngayon Mr. Chair, during my line of questioning kanina, I asked the former president na alam niya po, he was aware kung ano po yung nangyayari sa baba and he was on top of it. Of course, he was the umbrella and klaro po na syempre hindi niya po i-micromanage yung
nangyayari sa baba. Pero he was fully aware of what was happening, and it was getting a little messy, yung war on drugs. Yung reward system po kaya, Mr. Chair, former President, hindi rin kaya parang same din yung effect niya na parang na-amplify po dahil because of the reward system, parang na-amplify po na parang bounty hunting scheme po, parang mas nagkaroon ng lust sila for, kasi nga po parang may hinahabol sila eh. Parang may hinahabol po silang number, parang may quota, para po silang may hinahabol na in terms of the operations. Hindi po kaya, babalik po ako na, wala po bang nagawa dun sa policy with regards dun na it was swirling out of control, na baka po mas na-intensify po yung pagkakaroon po ng reward system, mas lalo pong naghahanap, kumbaga, yung mga ating mga kapulisan. Mr. Chair, former President. I'm supposed to answer the question. Sir, bago ako naging mayor, naging special counsel ako. Naging prosecutor ako. Naging pataas na hanggang presidente. Sa panahon ko, ibang mayor, pwede siguro yan. But I'm talking only sa pagka-mayor ko. I cannot control what the others were doing or did sa kanilang panahon. Sa akin lang, sir. Hindi mo ako maloko. At alam ng mga polis, hindi nila ako maloko. Kasi babarilin ko talaga sila. Alam nila yan. Fiscal kasi ako eh. I started special counsel. I was doing investigation and trial, even as special counsel. Then as a prosecutor, I rose from 4th, 3rd, 2nd. Inabot ako ng pagka-vice presidente. Ang polis sa Davao, sir, hindi talaga magloko sa akin yan. Alam nila, babarilin ko sila. Totoo yan. At ayaw ko na lang sabihin, tangin mo lang kung sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga namatay, pero talagang binaril ko. Sinabi ko kasi, pag niloko ninyo ako, babarilin ko kayo. That's the deal. Kaya, mayor ka, sir, kung hindi takot ang kriminal, hindi takot yung pulis mo, nagkakalat yan, isi-isi ka lang kasi pulis. Because dumaan ako pagka prosecutor before I became vice mayor. So hindi mo ako pwedeng malaruan. Kasi sir, ang totoo, I'm not trying to be funny. It may leave a bad taste in the mouth. Sir, kung hindi ako naging piskal, hindi ako naging abogado, hold upper na ako, matagal na akong namatay. Mr. Chair, former President, nung pong panahon na, yun nga po, kayo yung Pangulo, parang syempre nakikita nyo naman po araw-araw yan sa news, nakikita po natin yung effects nung polisiya. Was there any attempt to improve or to correct the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir. Pagka ayaw kong nangyayari sa Ciudad Iloilo, for example, nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi, yung crime situation. Nakalagay yan. Western Mindanao, Iloilo, gano'n. Kita, homicide, rape. Nakikita ko yan. So pagka umaga niyan, tinatawagan ko, tawagin mo yung chief of police. Ano nangyari dito? Or, pag sinabi, sir, si Mayor, sa harapan niya, ito, sa harap ko, chief of police mo, na nagreklamo, iniipit mo daw, nakikialam ka. Totoo ba ito?
At huwag mong takutin pagkatapos kasi ang nagsasabi ng totoo, yun ang papaniwalaan ko. Baski mayor kaharap. Mayor ng Iloilo, lahat na. Tinatawagan ko sa harap mismo nila. Nagnikramo, sir, paano sir, si mayor sir, nakikialam ha. Tawagan mo. Yun ang, that was the way I was handling. It might not be acceptable to all, o to many, but that was my style. Talagang tawagin kita, tapos explain to me. Otherwise, lahat, military, ma-police, ma-civilian, ma-mayor, medyo wala akong patawad, sir, especially involving crime. Lalo na droga. Lalo ng droga. Kaya sinasabi ko kay mga mayor, stay away. Kung medyo kulang ang sweldo ninyo, tiisin ninyo habang ako ang presidente. Kasi pag hindi, tayo ang magkalaban. Matanong ninyo rin sa lahat ng mayors ninyo, buong Pilipinas. Pinatawag ko sa nilak ko yung kwarto. Sabi ko, magprangkahan tayo, ha? Alam ko yung style ninyo, yung takot-takutin nyo yung police. Do not give me that. Basta dito sa law and order, laro ko ito. Laro ko ito talaga. Hindi sa police mo, laro ko ito. Laro ni Tatay Digong, narinig niyo yan? Ha? Mga youngins, narinig niyo yan, laro ni Tatay Digong. Ha? Laro niya yan, basta sa peace and order. Munod kayong lahat, pati ikaw. Mr. Chair, last question. Mr. Chair, former President, so would you agree na nag-amplify po yung killings because of the reward system or not, Mr. Chair? Hindi masyado rin kasi ang pulis yung utusan ko, trabaho nila yan eh. Maybe as an incentive. Pero hindi ka pwedeng mag-utos ng civilian. This is my advice, aspiring mayors dito. Huwag kang magkuha ng civilian, sir. Pag in the first, pa lang, kurot ng pulis, magkakanta na yan. Huwag kang kumuha ka ng mga pulis na yung tatagal na sa serbisyo. Alam na nila, sir, kung paano. Yung matagal na 20 years na, alam na nila kung anong gusto mong mangyari sa syudad mo, sabihin mo lang sa kanila, ito ang gusto ko. In terms sa law and order, hindi mo na kailangan turuan yan. Huwag kang kumuha ng mga civilian na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Na-presidente ako. So, nagkakaintindihan tayong lahat. And, Mr. Chair, former President, clear naman po, klaro naman po na there was no change in that policy. Talagang it went on until you ended your term as President. Basta sa crime, sir. Yes, sir. I'm sorry to say, but there might have been excesses. Yes, sir. Imposible wala. Yung iba, nakulong, well, I'm sorry, tinutulungan ko for being stupid kung bakit nahuli ka. But otherwise, binibigyan ko ng, then I work na nung sino yung presidente, yung mapresidente si Barber, kausapin ko, pardon mo na yan kasi pulis ko yan. O lower di, kasi trabaho lang yan, President Barber. Hindi naman kanilang yan, kagustuhan.
utos lang ng mayor yan. Alam mo, pagka-utos ng mayor, ipit talaga ang pulis, kawawa. Kawawa talaga ang pulis. Kaya magbigyan ka ng liwi. Pag napasubo ang pulis, iyo yan. Pag nawala na ang sweldo, iyo yan. Ikaw na magsuporta ng pamilya. Doon, saan? Discretionary fund mo as mayor. Ikaw ang magbigay ng abogado. Then work it out. Nabilihin mo na lang ang kaso. Sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Delete Patay the naman ang yawa. expression. Please. Stenographer, please Maunahan ko take na kayo, note. sir. Delete the word sabihin ko na- Y-A-W-A. Patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay yan. Wala naman may ibigay yung picture yan na asawa mo. O ito, may 50 mil. Kalimutan mo na. Thank you, Mr. Chair. Thank you, former President. Pero, sir, yung lahat, may I add, baka magkamali tayo dito, ma-misconstrue ito. Lahat, baski dito yung presidente ako, merong report, validation, revalidation. Tapos, ibang agency sa gobyerno ang mag-rehabilitate. Hindi ako na for process yan. Ba ako magsabing, sige, tudasin mo. Okay, thank you. May napapansin ako ito sa likod, oh. Itong sa likod na naka-white. Kasama yata yan ni Laila de Lima, eh. Parang ayaw niya yata, masakit sa tenga yun. Sinabi niya, sige, katapos ng 4 na proseso, pag hindi pa rin, tudasin mo na yan. Tingnan nyo, napapansin nyo ba yung nasa likuran? Kasama yata ni Laila de Lima yan, eh. Kaya medyo hindi niya katanggap-tanggap. Pag si Tatay Digong nagsasalita, nakaganon talaga siya. Oh. Inoobserbahan niya, tinitignan niya talaga. Oh. Tuloy tayo. Congressman Ortega. Hindi ako nagde-deny, sir, na tinutudas ko yung kriminal. I do Thank not you. deny it. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Okay. So, yun po mga kabalitaan, no? Napakita ko na ho sa inyo. Parang yung young guns ho natin dyan, kasama na rin dyan si Trillanes mga kabalitaan na naging, naging listener niya dyan, ha? Naging audience niya. Oh, misto lang naging audience sino ba yun? Yung isang bagito rin at saka si Adjong, si Trillanes. Sa usaping ito sila yung tatlo eh. So naging viewers niya yung tatlo. Si Tatay Digong nagiging speaker tuloy yung sa tatlo. Oh. So wala nga mahirap talaga habulin at hulihin mo yung estilo ni Tatay Digong kung papaano kayo bubulahin niya. Papaano kayo paikutin niya sa sarili niyong mga mantika. Hindi nila nakuha-kuha Yung pagtatanong ni Adjong patungkol ho sa a waiver para sa bank statement na makita sana nila, talagang gusto rin naman malaman ni Adjong. Ngayon, binalikan siya. Ano ba? Ano ba to? Investigation to? Akusado ba ako? Ano ba to? Oh, so parang tulala si Adjong, parang hindi siya mapakali ko. Paano niya i-encounter yung sinasabi ni Tatay Digong sa kanya? Ito naman yung isa, baka hindi ko alam yung pangalan ng isa. Wala. Simpleng tanong lang din about policy lang din sa war on drugs. So wala talaga. Parang pag si Tatay Digong kasi yung kaharap nila, nawawala sila sa sarili nila. Nakakalimutan nila. Di ba? Sa mga nakaraang pagdinig kay VP Sara Duterte, ang tatapang ho nila. Si Sara, hindi lang kumikibo kasi. Alam mo naman, iba yung strategy din ni Vice President Sara. Ito si Tatay Digong, prangkahan, diretsahan talaga Kaya naunahan sila. Naunahan sa takot. Kaya kung anong mga sinasabi ni Tatay Digong diyan, hindi nila mababara, hindi nila mapahinto. Misto lang naging speaker ng isang organization si Tatay Digong Duterte sa lahat ng mga kongresistang dumalo ho dyan sa Kongreso sa pagdinig na yan mga kabalitaan. Ganun ho katalino si Tatay Digong Duterte. Pinapaikot lang ho yan sila.
So, dito na po nagtapos mga kabalitaan ang ating presentation sa reaction video na ginawa ho natin sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo ang presentation na ito at kung nagustuhan nyo, share nyo na agad. Mag-like at mag-comment sa baba. Lalo na ho sa mga bagong nanonood, mga bagong salta, bagong viewer ho natin, mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kaya kita-kits tayo sa susunod pa natin mga video i-upload dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita, News Update, Reaction Video. To God be the glory, Mwah! Chup chup. To God be the glory, Mwah! Chip chip. Peace out.